Ito, nagpresko na naman si Escudero. Ang haba na naman ng presko na Escudero, mga kabunyog mga napanood nyo ba? Grabe na naman ang kanyang mga litaniya. Hmm? Naghihinunakit daw siya, si Chis Escudero, dahil bias daw, bias daw ang mga balita. Ang mga balita daw ng mainstream media, ang mga post daw sa social media ay bias daw laban sa kanya. At sa Senado. Oh. Kasi bakit daw lagi lang pabor sa impeachment ang mga posts. Sabi ni Chis Escudero, ginagawa lang naman daw nila ang trabaho nila. At siya daw bilang Senate President, ginagawa lang naman daw niya ang trabaho niya. O shout out kabunyog dyan ni Cesario. Good PM Jugin ni Serrano, kay Juancho Oli, shout out din kay Elmer Bagano. Ikaw daw Chis ang bias, sabi ni Elmer Bagano. Wala ka raw B. Kay Noy Budoy Advi, sa Lapu-Lapu City, shout out. Grabing galit ni Rodil Daba. Pag nakita ko scrolling na, visit na taon yan. Hindi, yan naman kasi ang problema kay Chis. Ang problema kasi kay Chis, nag-aasta siya na neutral siya. Ang pinapalabas ni Chis na siya wala siyang pinapanigan. Hindi daw siya pumapanig sa pro-Sara, hindi daw siya pumapanig sa anti-Sara. Kaya, actually, natatawa ako sa sabi kanina ni Chis sa press con. Sabi ni Chis, pag ang suggestion ay galing sa kampo ng mga pro-Sara, sahan nyo, hindi ko yung pakikinggan. Pag ang suggestion ay galing sa mga anti-Sara, hindi ko rin yung pakikinggan. Kasi bias na yung mga yan. Ganun. Kumbaga ang pinapalabas ni Chis, wala siyang kinakampihan. Wala raw siyang kinakampihan. Alam niya raw na may mga pro-Sara, yung mga kontra sa impeachment, pro-Sara yun. Yun namang pabor sa impeachment, anti-Sara yun. Kaya yung mga sinasabi daw ng anti-Sara, wag na daw nilang asahan na pakikinggan niya ang mga sasabihin nito. Kasi bias na daw ito. Yun naman daw mga pro-Sara, ganun din. Siya daw ay siya daw ay neutral. Siya daw ay neutral. Wala siyang kinakampihan. Kaya nalulungkot daw siya na ang media ay bias. Ang kinukot lang daw ay yung sa mga pro-impeachment. At ito ang sinabi ni Chis, mga kabunyog, mga kababayan. Yan, sabi ni Chis, kitang-kita lang ba sa ngayon ang pumapabor kay VP Sara? O kitang-kita rin ba yung kulay sa mga ayaw sa kanya? Ngayon lang yan, sinabi niya yan sa press con ngayon, June 16. Ang sinasabi ni Chis Escudero, ang nakikita lang daw na bias ay yung mga pabor kay Sara. Mayroon din naman daw mga kontra kay Sara, yun daw ba, hindi raw ba yun bias? Chis Escudero, hindi naman hinihingi sa'yo, hindi naman ini-expect sa'yo na pumanig ka, sa mga kontra kay Sara. Wala namang ganun. Hindi ka naman hinihingi na pumalig sa mga kontra kay Sara. Ang gawin mo lang, ipatupad mo kung ano yung nasa konstitusyon, yun lang. Kung ano yung nasa konstitusyon, kung ano yung nasa rules, kung ano yung nasa natin, saligang batas natin, yun ang sundin mo. Kung ang nasa konstitusyon ay hindi pabor sa kampo ni Sara Duterte, ipatupad mo pa rin kasi yun ang nasa konstitusyon. Ang problema sa iyo, yung constitutional provision, kapag hindi pabor kay Sara, ayaw mong ipatupad. Kasi ang isip mo noon, nagiging bias ka kontra kay Sara. Mali. Ang ipatupad mo yung nasa konstitusyon. Kung ang provision ng konstitusyon ay hindi pabor kay Sara, ay bahala siya. Constitutional provision yun eh. Tsaka, ano ba ang impeachment? Unang-una muna, Chis, ano ba ang impeachment? Ang impeachment ay isang demokratikong proseso o mekanismo kung saan ang isang mataas na opisyal ng bansa na inaakusahan na nakakumit ng katiwalian o pang-aabuso sa bayan ay nililitis. Nililitis.
Kaya dyan pa lang, sino ang impeach officer? Si Sara Duterte. So ibig sabihin, i-expect mo talaga, Chis Escudero, na ang impeachment, hindi maganda yan kay Sara. Bakit naman magiging maganda kay Sara ang impeachment na ang impeachment nga ay papanagutin siya eh? Ganyan naman talaga ang impeachment. Pabor ba kay Sara ang impeachment? Ay natural hindi. Siya nga ang impeach officer eh. Di ba? Oh, ikaw ginagawa mo na ang impeachment neutral, mali. Ang impeachment, kaagad-agad, hindi na yan pabor sa impeach officer. Kaya lang sa impeachment, magkakaroon ng trial. Bibigyan mo ng pagkakataon yung impeach officer na mag-present ng side niya. O, dun ka nagbibigay ng due process. O, ganun lang naman ang gawin mo eh. Ang gawin mo, yung prosecutor, hayaan mo na magbigay ng kanilang mga akusasyon laban kay Sara. Yung depensa naman, hayaan mong magbigay ng kanilang depensa. Yun, ganun lang yun kasimple, Chis. Ngayon, kung ang mga provisions ng Constitution ay hindi pabor sa impeach officer, hindi pabor kay Sara, wala kang magagawa. Yun ang nasa Constitution eh. Oh, ay ang problema sa iyo, Chis. Ang problema sa iyo, gusto niya raw maging neutral, wala daw siyang pinapanigan. Pagdating sa trial, wala kang pinapanigan. Pero, yung mga provisions ng konstitusyon tungkol sa impeachment, gawin mo yon. Kahit pa hindi maganda kay Sara, yun anong magagawa mo? Yun ang nakalagay sa konstitusyon, disundin mo. Di ba? Ang problema sa iyo, pinagsasabay mo kasi ang impeachment at saka yung ambisyon mo na maging Senate President uli. Yan ang problema. Nagsabi na si Marcoleta eh. Sabi ni Marcoleta, hindi ako boboto sa Senate President na pabor sa impeachment. O, dun pa lang. Alam na natin ang ano mo, Chis. Gusto mong makuha ang solidong suporta ng mga pro-Duterte senators. 7 yan eh. 7 yan. Si Bato at saka si Bongo. Si Marcoleta at si Padilla. Si Amy Marcos, yung magkapatid na Camille at Mark Villar, 7 ka nang sigurado. Oh, yan ang ambisyon mo maging Senate President. Ayaw mong magalit sa iyo ang kampo ni Sara. Ayaw mong magalit sa iyo. Alam mo, ang pinakasimple lang na gagawin mo sana diyan yung yung ginagawa ng ICC. Yung ginagawa ng ICC. Oh, ilan ba ang judges sa ICC? O di ba 3? Pre-trial chamber 1, 3 judges. May presiding judge. Sino yung presiding judge? Si Julia Mutok. May dalawa siyang judges na kasabay. Si Judge Ganso, Alipini Ganso, at saka si Judge Liera. Oh. Collegial din yon. Collegial, ibig sabihin hindi lang isang judge. Collegial body, 3 sila. Pero may presiding, si Julia Mutok. Ngayon, palakihin lang natin, gawin nating 24. Oh, yan na yung Senate. Mas maraming judges nga lang, collegial court pa rin. Pero, tingnan mo, Chis, ang ICC. Narinig mo bang magsalita ang mga judges pabor sa kung sino man, kung sa defense or sa prosecution? Wala. Wala. Sino ang nagmo-motion? Sino ang nagmo-motion sa ICC? It's either yung prosecutor or yung defense. Ang dami ng motion ng defense. Ano ang mga motion ng defense? Pinapa-disqualify yung 2 judges. Tapos ngayon mayroon na namang urgent request for interim release. Mayroon ding mayroon ding observation noon ang defense na yung mga identity ng mga mag-a-appear na witness at mga pamilya ng biktima, dapat ang proof ng identity ay yung mga government issued IDs lang. Ganun yung mga motion ng defense. So, sinong nagmo-motion yan? Defense. Kung sabi ng korte, ng ICC, yung pre-trial chamber, yung judges, pinapa-comment ang prosecutor. Anong comment nyo dito sa motion na ito ng defense? Pagkatapos niya, nagdidesisyon ang pre-trial chamber, yung judges, nagdidesisyon sila. Ganun ang gawin mo, Chis. Ang dami mo kasing press con eh. Ang dami mong pakyut.
Kahit ngayon, pa-cute ka pa rin ng pa-cute. Akala mo naman, madadala mo ang mga tao sa pa-cute mo. Nagagalit ka dahil sirang-sira ka sa tao, kagagawan mo. Di ba? Pag-judge ka, wag kang masyadong salita ng salita. Sa kasabihan mo sila Bato, wag silang salita ng salita. Ha? Sino ba ang nag-motion na i-dismiss yung impeachment? Si Bato. Sino naman ang nag-motion na i-remand or ibalik sa House? Si Cayetano. Pwede ba yun? Dapat ikaw, Cheese, dahil abogado ka naman, alam mo dapat na hindi dapat nagmo-motion ng ganon ang abogado, ang judge. Oh, pinapakita nyo ang pagiging bias nyo. Saan ka nakakita? Judge magmo-motion ng motion to dismiss? Kahit pasabihin mong hindi na motion to dismiss, motion to remand, or motion to return back to the House, hindi kayo dapat ang gumagawa nun. Ang gumagawa nun yung defense. Oh, ang nangyayari sa inyo, kayo na yung mga abogado ng depensa hindi na kayo judge. Ha? Tingnan nyo ang ICC. Ang ICC, ganun ang ginagawa. Mayroon silang presiding judge, si Julia Mutok. Mayroon din silang judges. Madalas bang mag-press con ang mga judges? Hindi. Hindi. Ha? Anong ginagawa ng mga judges? Pinapakinggan kung ano ang motion ng prosecution, ng defense. Si Kaufman, ang dami ng mga motion. Ang dami ng motion. Binabawalan ba ng defense ay ng korte yung motion? Hindi. Pero pinagtatanggol ni Kaufman, si Duterte kahit mga alanganin na ang motion, hinahayaan lang ng ICC. Hinahayaan lang ng judges ng ICC. Bakit? Karapatan niya yun Pero ang judges nakikinig lang. Siya ang nagtitimbang ng mga motions, pros and cons, saka siya magde-decide. Sana ganun kayo, Cheese. Sana ganun kayo. Hindi. Tapos ngayon, naghihinanakit ka. Naghihinanakit siya, mga kabunyog. Sabi ni Cheese, naghihinanakit daw siya sa media kasi daw, bakit naman daw ang mga kinukote yung pro-impeachment lang. Siya daw at yung mga senador na yung mga judges daw yung mga senator judges hindi daw kinukote. Bias daw ang media, mainstream media. Kahit daw sa social media, sila yung tinitingnan na kontrabida. Paano ka hindi titingnan na kontrabida? Kontrabida ka naman talaga Gawin mo lang yung dapat, Cheese. Magalit na ang magalit, gawin mo yung dapat. Ano ba yung dapat? Una, dapat nga pagdating ng impeachment nung articles of impeachment noong February 5, kaagad-agad, inaksyonan mo na yun anong ginawa mo? Dinelay mo. Dinelay mo. Pagdating na naman ng June 2, minove mo na naman ng June 11. Tapos ngayon na naman may mga motion to this. Dapat ikaw ang nag-remind, abogado ka, dapat ni-remind mo si Bato. Dapat sinabihan mo si Bato. Dapat ikaw ang nagpaalala kay Bato, ikaw rin ang nagpaalala kay Cayetano na hindi dapat mag-motion ng ganun ang mga senator judges. Hintayin na lang ninyo na mag-proceed yung trial. Sa trial, yung mga abogado ni Sara ang mag-motion. Yun dapat. Doon, bibilib kami sa'yo. Tama yun. Noon, wala ka namang pinapanigan sana doon. Kasi sasabihin mo, may I remind my fellow senator judges, let us wait for the impeachment trial proper to begin. And let the defense raise that motion. Ganun yun, Cheese. Di ba? Ang ganda sanang tingnan sa inyo, kagalang-galang ka, bibilib kami sa iyo. Di ba? Ngayon, anong ginagawa mo? Lumalabas dito, pinapanigan mo si Sara. Pinapanigan mo. Ayaw mong masaktan si Sara. Hindi ganun ang pagiging impartial, ang pagiging neutral. Hindi ibig sabihin na hindi favorable kay Sara ang desisyon mo, ay hindi ka na nagiging impartial. Gawin mo lang yung nasa konstitusyon. Kung ang ginawa mo sana, sinunod mo na lang yung Noong June 12, naghihintay na ang mga tao na basahin yung articles of impeachment, kinansila mo pa. Tapos ang ginawa mo, hinayaan mo si Bato mag-motion to dismiss. Dapat dun pa lang, bilang ikaw presiding, pinaalalahanan mo si Bato. Kasi si Bato hindi abogado. Akala ni Bato, ang rene-represent niya doon sa korte, si Sara Duterte.
Ha? Cheese, hindi mo ba napapansin? Si Bato, si Bongo, si Padilla, ang rene-represent nila si Sara Duterte. Oh, dapat nire-remind mo sila. Nag-motion si Bato ng motion to dismiss, dapat sinabihan mo. Ha? Oh, I'm sorry, my fellow Senator Judge, the Honorable Bato de la Rosa, o kahit nakakahiyang tawaging honorable, okay, tawagin mo ng honorable, pero i-remind mo. Ha? I-remind mo. Ikaw dapat nag-remind nun eh. Ang problema, ikaw pa yung nag-ano eh. Pinabwilo mo ng pinabwilo. O di tuloy, nagmo-motion to dismiss na. Pati si Bongo nagmo-motion to dismiss na. Tama ba yun? Kayo ang judges. Dapat rini-remind mo yun dahil ikaw ang presiding judge. Ikaw yung presiding judge, so ikaw ang magdadala ng tiyempo. O ngayon, napapahiya kayo. Nagagalit ka na ngayon. O, kagagawan mo rin eh. Sa totoo lang, kung ikaw pa rin ang maging Senate President at ikaw ang presiding officer sa gagawing impeachment, wala. Sirang-sira talaga ang Senado niya. Hindi ka naman magbabago siguro eh. Kapag nagkaroon na ng trial, ikaw ang Senate President kasi nakakasigurado ka na yata. Pinangakuan ka na ng mga pro-Duterte senators eh. Kaya mayabang ka na eh. Parang hindi mo na kailangan ang pinangako na yata sa'yo. Ito na yung galing sa mga pro-Duterte. Oh. Tapos ikaw mayroon ka ng sulid na 6. Oh, may 7 na sa pro-Duterteng senador na buboto sa'yo sa pagka-Senate President. Ikaw naman may sulid na 6. Sino ang sulid na 6 mo? Ikaw. Oh, si Joel Villanueva, si Alan Peter Cayetano. Siyempre, bit-bit ni Alan Peter, yung kapatid niyang si Pia, 4 na. Si JB Ejercito at saka si Jinggoy. Oh, mayroon ka ng 13. Sigurado ka ng Senate President. Kaya lang, dahil ikaw ang Senate President, di ikaw ang magpe-preside. Kung hindi ka magbabago ng style mo, patigas ang ulo mo, ganyan pa rin, ini-insist mo na tama ang ginagawa mo, wala. Wala. Talagang masisira ang Senado. Ang integrity ng Senado, sirang-sira. Dapat nakita mo na yan. Ngayon naghihinanakit ka. Nag-i-express kasi siya ng hinanakit, mga kabunyog, mga kababayan. Bakit daw ang media bias daw? Bias. Ay wala eh. Kung ini-expect ng mamamayan sa Senado na ang Senado walang poprotektahan, kahit ka pa presidente ng Pilipinas, kahit ka pa vice-presidente ng Pilipinas, walang poprotektahan ang Senado. Ang Senado ay korte. Papakinggan niya ang panig ng defense at ng prosecution. Yun. Pabiluin mo na kasi. Hayaan mo nang bumilo ang prosecution. Hayaan mo na ring sumagot ang defense. Ang masama lang dito, kung hahayaan mo lang na magsalita ang prosecution. Bias ka niyan sa prosecution. Ang importante lang naman, Chis Escudero, abogado ka naman eh. Alam mo naman ang requirement ng due process. Yung requirement ng due process, bigyan mo ng pagkakataon si Sara Duterte na sumagot. O ganun lang. May mga akusasyon sa kanya, may mga ebidensya. Hayaan mong ilabas ang mga ebidensya kay Sara. Hayaan mo rin si Sara na sumagot. O yun. Tapos yung mga senador makinig, manood. O, ganun lang. Napakasimple, pinapahirapan nyo eh. Kapag hindi ganyan ang ginawa nyo, kung ano-ano mga palusot mo, kahit kung ano-ano namang mga matatalinghaga mong pananalita, Cheese, kung ano-ano, kahit ano pang matatalinghaga mong pananalita, wala, hindi na yan uubra. Yung mga pakyut mo, hindi na yan uubra eh. Ang labas mo niyan, keso di bola. Ay hindi mo na mabubula yung mga tao. Kilala ka na eh. Di ba? Para kasi mga kabunyog, ang presentation kasi ni Cheese ng sarili niya, neutral siya. Hindi raw siya pro-Sara, hindi raw siya anti-Sara. Ganun daw siya. Kaya yung magagalit daw sa kanya, bahala na daw magagalit sa kanya, basta siya, wala siyang pinapanigan. Hindi ka naman hinihingi na pumanig sa mga pro-impeachment eh. Ang kailangan mo lang, anggulungin mo na ang impeachment. Yun lang. Anggulungin mo na, wag mo nang i-delay, wag mo nang harangan. Ngayon, ang naririnig ko sa iyo sa mga sinasabi mo, sa press con kanina, we cannot bind the 20th Congress.
Ay, Poncio Pilato ka talaga eh. Pinapasa mo na naman sa 20th Congress. Ha? Alam nyo ito, pag na-dismiss ng 20th Congress, yung impeachment, pag dinismiss ng 20th Congress, maghuhugas kamay itong si Chis Escudero. Sasabihin ito ni Chis Escudero, wala tayong magagawa eh. Ayaw ng 20th Congress na i-entertain ang impeachment eh. Para sa mga members ng 20th Congress na Senado, hindi pwedeng mag-crossover daw sa 20th Congress. Di ba? O ganun ang sasabihin mo. O di Poncio Pilato ka nga. Ha? Matapos mong i-delay ng i-delay, pinasa mo ngayon sa 20th Congress. Tapos pagdating sa 20th Congress, i-dismiss. Anong sasabihin mo? Alam na natin sasabihin mo, wala akong magagawa. Ha? Ayaw ng 20th Congress Senate eh. Yun, di ba? Poncio Pilato yan, cheese. Poncio Pilato yan. Kaya, actually, nakikita na natin yan. Nakikita na natin yung play ninyo. Ha? Pagdating ng 20th Congress, ayan, nandyan na sila Marcoleta, nandyan na siyempre, wala na si Coco Pimentel. Kaya actually, mahirap na rin ang laban ni Risa eh. Mahirap na rin ang laban ni Risa, wala na si Coco. Pero nandiyan naman si Kiko. Papalitan ni Kiko si Coco. Pero pagdating niyan, Cheese, kung ikaw pa rin ang magpipreside diyan, dahil siyempre pag nanalo kang Senate President, nanalo kang Senate President, di ikaw na naman ang magpipreside. Kung hindi ka magbabago ng style mo pa rin bulok, is MB, ay talagang magagalit sa iyo ang taong bayan. Kaya huwag kang maghinanakit. Choice mo yan, ikagagawan mo yan, tapos maghihinanakit. Masama ang loob ni Chi sa media. Bakit naman daw ganun ang mga balita tungkol sa kanya, tungkol sa Senado? Anong gusto mo, purihin ka ng media? Anong gusto mo, purihin ka ng mamamayan? Gusto mo, kaming mga Bicolano, suportahan ka. So, suportahan ka namin kung Uragon ka, pero kung Paruton, hindi. Sa amin sa Bicol ang magaling Uragon. Pag nakakahiya, Paruton. Anong gusto mo, Chis Escudero? Dahil lang Bicolano ka, susuportahan ka namin? Ay, hindi. Hindi. Kaya, mayroon ka pang pagkakataon, Chis. Mayroon ka pang pagkakataon. I-redeem mo ang sarili mo. Patunayan mo na ikaw, ang loyalty mo ay nasa konstitusyon. Ganun lang. Hindi mo naman kailangang mag-side kay Larissa Hontiveros. Hindi. Hindi rin naman kailangan mag-side ka kung kanino. Mag-side ka sa konstitusyon. Yun lang. Magalit na sa iyo ang kampo ni Sara, basta sabihin mo na lang, ay wala tayong magagawa. Ito yung nasa konstitusyon eh. Di ba? Kaya lang, ang problema nga kasi, nangingibabaw na sa iyo yung ambisyon mo sa pagka-Senate President. Yun ang malaking problema. Kaya sa totoo lang, si Tito Soto, kahit hindi abogado, mas matino ang mga sinasabi kaysa sa iyo. Anong sabi ni Tito Soto? Sabi ni Tito Soto, sa aking mga kapwa senador, sa si Lacson. Sabi ni Tito Soto at ni Lacson, sa aking mga kapwa senador, sana naman, protektahan naman natin ang integridad ng Senado. Ano tayo? Sirang-sira na ang Senado, ang baba na ng respeto. Kaya sabi ni Tito Soto sa kani Lacson, ano kayo mga judges kayo tapos nag-aabogado kayo. Kayo pa mismo yung nagmo-motion. Si Bato nagmo-motion to dismiss. Si Cayetano nagmo-motion to remand. Tapos si Joel Villanueva kino-quote si Aimee, may mga palabas-labas pa ng dila. Ay nakakahiya. Kaya tama si Cayetano, si Soto, tama si Lacson. Mahiya naman tayong mga senador. Gawin naman nating kagalang-galang ang Senado, sirang-sira na eh. Kaya lang hanggang si Chis Escudero ang Senate President, hanggang matigas siya sa kanyang sinasabi, wala siyang nakikitang mali sa ginagawa niya, wala. Sa buong proseso ng impeachment trial, mapapahiya ang Senado. Di ba? Mapapahiya. Kaninong kagagawan yan? Sa iyo yan, Chis. Kaya yung mga press con mo, yung mga press con mo, wala yan. Nag-press con ka na naman ngayon, ang haba na naman ng sinabi mo. Lalo lang napapahiya ang Senado eh. Sabi ni Florante Untalan, mag-resign ka na, Cheese, kung may nagtitira ka pang hiya.
Magtutula na naman yan, sabi ni Michael Galang. Oo nga eh. Matalingha, matulain. Tapos sabay pakyut. Akala niya naman, nakukyutan pa sa kanya ang mamamayan. Wala na. Wala na, cheese. Hanggat hindi ka nagbabago, hanggat matigas ang ulo mo, pinapanindigan mong walang mali sa ginagawa mo, ayan, wala. Sirang-sira na ang Senado. Kahit ka pa maging Senate President, cheese. Kasi pinangako yata sa iyo ng kampo ni Duterte yung pagiging Senate President. Mayroon kang solid na bloke na susuporta sa iyo. Kahit maging Senate President ka, cheese. Sirang-sira ang Senado. Yan yun. Okay? Sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.